Kumusta kayong lahat? Ako si Dr. Maria Santos. At ngayon ay susuriin natin ang paksang tungkol sa pagbabalik nga iyong sigla at kumpidensiya sa sexual na buhay. Isipin ninyo ito, nga Gino. Katatapos ninyo lang ang inyong unang round. Malakas pa rin ang tibok ng inyong puso. Ang inyong partner ay nasa tabi ninyo. At bigla, parang may nakpalit. Ang pagmamahal ay naron. Ang pagnanais ay naron. Ngunit ang inyong katawan ay ayaw tumugon. Kahit gaano ninyo kagusto, hindi na bumabalik ang inyong paktayo. Humiga kayo doon na bigo. Nahihiya. Naktataka kung ano ang nangyari sa lalaking dati kayang umabot ng 2 o kahit 3 rounds sa isang gabi. Ang sandaling iyon ay hindi nangangahulugang mahina kayo. Nangangahulugan ito na nagsasalita ang inyong katawan ng isang wika na walang nagturo sa inyo kung paano intindihin. Ako si Dr. Maria Santos, isang board-certified urologist na may mahigit 30 taong karanasan sa pagtulong sa mga kalalakihan na ibalik ang kanilang pagganap, kumpiyansa, at sigla. Nakita ko ang mga lalaki na nasa edad 60 at 70 na nag-isip na tapos na ang kanilang pinakamagandang taon ay natuto kung paano bumawi ng mas mabilis, tumagal ng mas matagal, at muling make-enjoy sa intimacy na may enerhiya na inakala nilang nawala na magpakailanman. Narito ang totoo na halos hindi naririnig ng karamihan sa mga lalaki. Ang problema ninyo ay hindi kayo makatayo ulit. Ito ay dahil ang inyong katawan ay sumusunod sa isang lumang pattern ng pagaling. May biological lock na tinatawag na refractory period na humahaba habang tumatanda. Ngunit narito ang kabalintunaan. Maaari itong sanayin muli. Sa araling ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ay reset ang recovery system ng inyong katawan, paikliin ang inyong downtime sa pagitan ng ma-around, at ibalik ang tibay at lakas na minsay nagpapakilala sa inyo. Walang panloloko, walang maling pangako, pawang napatunayang scientific methods na gumagana. Manatili sa akin hanggang sa huli dahil ibubunya ko ang isang simpleng araw-araw na pamamaraan na makapagbabalik ng inyong tibay, magpapalakas ng inyong kumpiyansa, at tutulong sa inyong gumaganap tulad ngang ginawa ninyo nga dekada na ang nakalipas. Magsisimula ito ngayong gabi. Bago tayo magsimula, maglaan ng ilang sandali upang mag-subscribe at ayon ang notification bell. Sa ganoong paraan, hindi ninyo mapapalampas ang isa pang aralin sa kalusugan ng kalalakihan na idinisenyo upang tulungan kayong gumanap, maramdaman, at mamuhay ng mas malakas. At kung ang paksang ito ay tumama sa inyo, ay type ang 1 sa mga komento. Kung hindi, ay type ang 0 at sabihin sa akin kung ano ang gusto ninyong talakayin ko sa susunod. Ang inyong feedback ay nakakatulong sa akin na mas mahusay na matulungan kayo. Sige, diretso na tayo rito. Upang ayusin ang isang problema, kailangan ninyong intindihin muna kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng inyong katawan. Kaya, bago natin pag-usapan ang nga pamamaraan o gawi, tuklasin natin ang agham sa likod kung bakit nawawala ang inyong pagtayo pagkatapos ng unang round, at kung bakit mas matagal bawiin habang tumatanda. 1. Pakunawa kung bakit nagsasara ang inyong katawan pagkatapos ng unang round. Magpakatotoo tayo, mga Gino. Walang mas nakakabigo kaysa sa pagiging handa sa inyong isip, ngunit ang inyong katawan ay simpleng tumatangging makipagtulungan. Natapos ninyo ang unang round. Nararamdaman pa rin ninyo ang kislap, ang pagnanais, ang pagiging malapit, ngunit sa muling paglapit ninyo sa inyong partner, tahimik na sinasabi ng inyong katawan, hindi pa. Naghihintay kayo ng ilang minuto. Umaasa na babalik ito, ngunit hindi. At doon nagsisimula ang pagdududa. Nagsisimula kayong mag-isip, ito na ba ang katapusan ng aking tibay? Nawawala na ba ang aking lakas bilang isang lalaki? Narinig ko ang mga tanong na iyon na binubulong sa aking klinika ng daan-daang lalaki sa paglipas ng mga taon.
At masasabi ko sa inyo ito ng buong katapatan. Hindi ito kahinaan at hindi ninyo kasalanan. Ito ay simpleng biology na ginagawa ang idinisenyo nitong gawin. Pagkatapos ng orgasm, ang inyong katawan ay dumadaan sa isang chemical storm. Sa mga sandaling iyon ang kasiyahan, ang inyong utak ay naglalabas ang pagdami ng isang hormon na tinatawag na prolactin. Ito ang paraan ng katawan ng pagsasabing, mission accomplished. Sinasabing ang prolactin sa inyong sistema na magpahinga upang tumigil sa pagpapadala ng mamalalakas na senyales na lumilikhang pagtayo. Samantala, ang isa pang mahalagang kalahok, ang dopamine, ang kemikal ng pagkasabik, pagganyak, at pagnanais, ay bumababa. Kapag bumaba ang antas ng dopamine, ang sexual on switch ng utak ay namamatay, at habang tumataas ang prolactin, ang antas ng testosterone ay pansamantalang bumababa. Ito ay isang triple hit sa inyong sistema ang pagganap. Bumababa ang inyong drive, bumabagal ang inyong enerhiya, at pansamantalang nagsasara ang erection pathway. Para sa mga mas batang lalaki, ang panahon ng pagaling na ito, na tinatawag ng nga doktor na refractory phase, ay maaring tumagal lamang ng ilang minuto. Mabilis na bumabalik ang kanilang antas ng hormon. Nananatiling bukas ang kanilang nga daluyan ng dugo, at ang kanilang nga tissue ay puno pa rin ng oxygen at nitric oxide. Ngunit habang tumatanda tayo, ang buong sistemang iyon ay nagiging mas mabagal at hindi gaanong episyente. Bumababa ang daloy ng dugo. Natural na bumababa ang testosterone, at mas matagal na nai-reset ang nervous system. Ang dati ilang minuto lang sa inyong 20 SI, maaring umabot ng 1 oras o higit, papagkatapos ng 60. Hindi ito nangangahulugang nawala na ang inyong pagnanais. Ito ay nangangahulugang nangangailangan ng mas maraming oras ang chemistry ng inyong katawan upang muling makahanap kang balanse. Kapag narinig itong aking pasyente, marami sa kanila ang nakakaramdam ginhawa. Ang pag-unawa na ito ay isang normal na biological na proseso, hindi isang senyales ng pagkabigo, ay nagbabago ng lahat. Nangangahulugan ito na maaari ninyong itigil ang pakikipaglaban sa inyong katawan at simulan ang pakikipagtulungan dito dahil narito ang umaasang katotohanan. Habang hindi ninyo mabubura ang biology, maaari ninyo itong sanayin. Maaari kayong magpadala ng mga senyales na nagpapabilis ng pagaling, nagpapabuti ng sirkulasyon, at nagbabalik ng parehong pagiging handa na minsan ninyong naranasan. Nakita ko ang nga lalaki na nasa kanilang huling 70 na nakakaranas ng mas malakas, mas mabilis na pagtayo sa simpleng pag-aral kung paano i-recondition ang natural na ritmong katawan. At iyon mismo ang ating tatalakayin sa susunod. Kung paano ang paraan ng pahawa ninyo sa unang round ay maaring magpabuti o makasira sa inyong kakayahang gumanap muli. Sa katunayan, ang susi sa isang malakas na ikalawang round ay hindi nagsisimula pagkatapos ng climax man lang. Nagsisimula ito sa una. Ipaliwanag ko kung bakit mali ang karamihan sa mga lalaki at kung ano ang dapat gawin sa halip. 2. Pagkakamali? 1. Paggabay sa ikalawang round, sa halip na pakontrol sa unang round. Nakita ko na itong nangyari ng maraming beses sa aking klinika. Natapos nga isang lalaki ang kanyang unang round, nasiyahan, ngunit mayroon pa ring kislap ng pagnanais na nagliliyap sa loob. At kaagad siyang nagsisimulang subukang umulit. Hinihipon niya ang sarili. Pinuwersa niya ang stimulation. Nag-aalala siya. Umaasa siya. Naghihintay siya. At habang tumatagal, lalo siyang nagiging balisa. Ang nagsimula bilang pagnanais ay mabilis na nagiging pagkabigo. At iyon mismo ang oras na humihinto ang lahat sa pagana. Alam ko dahil nakita ko ang parehong pagkabigo na sumisira sa kumpiyansa ng napakaraming mabubuting lalaki. Malalaking hindi lang napagtanto na mali ang kanilang diskarte sa kanilang katawan. Ang totoo, kung gusto ninyong mag-enjoy ng isang malakas na ikalawang round,
Ang sikreto ay hindi dumarating pagkatapos ninyong matapos. Nagsisimula ito bago kayo matapos. Ang pinakamalaking pagkakamali ng mga matatandang lalaki ay ang pagmamadali sa unang klimaks sa halip na pagkontrol dito. Kapag nagmamadali kayo, ang inyong katawan ay nakakaranas ng malaking hormonal crash. Parang pagpreno, nang biglaan pagkatapos ninyong apakan ang gas pedal. Ang lahat ng enerhiya ay biglang lumabas, na nag-iwan sa inyong ang pagod at walang tugon. Ngunit kapag natuto kayong bumagal, upang maramdaman ang bawat sensasyon sa halip na magmadali sa dulo, pinananatili ng inyong katawan ang enerhiya na iyon, ang daloy ng dugo na iyon, ang oksigen na iyon. Pinapanatili kayo nito sa zone kung saan possible ang kontrol. May isang pamamaraan na itinuturo ko na tinatawag na perineal control. Ang perineum ay ang maliit na espasyo sa pagitan ng inyong scrotum at anus. Sa ilalim nito ay matatagpuan ang isang makapangyarihang grupo ng kalamnan na nagsisilbing switch sa pagitan ng arousal at ejaculation. Kapag nararamdaman ninyong papalapit na kayo sa puntong iyon ng walang pagbabalik, huminga ng dahan-dahan at pindutin ng mahina ngunit matatak ang puntong iyon. Ang susunod na mangyayari ay maaring kahanga-hanga. Maraming lalaki ang nakakaranas ng tinatawag na dry orgasm, kung saan matindi pa rin ang kasiyahan, ngunit walang semilya ang inilalabas. Nananatiling malakas ang inyong pagtayo, nananatiling mataas ang inyong enerhiya, at higit sa lahat, hindi bumaksak ang inyong katawan sa malalim na refractory phase na kadalasang nagpapasara sa lahat. Nangangailangan ito ng pasensya upang masterin. Sa unang ilang beses, maaring mawalan kayo ng kontrol ng masyadong maaga. At ayos lang iyon. Ang mahalaga ay ang matutong maging mulat muli sa inyong katawan, upang makinig, upang maramdaman, upang ay timing ang inyong paghinga sa inyong pagkasabik. Sa paglipas ng panahon, magsisimula kayong mapansin kung gaano kalaki ang kontrol ninyo, hindi lang sa inyong pagtayo, kundi sa inyong kasiyahan at koneksyon sa inyong partner. Sa halip na pakiramdam na nangyayari sa inyo ang sex, mararamdaman ninyong ginagabayan ninyo ito. Ang pakiramdam na iyon ang kontrol, ang kumpiyansa, ay nagbabago ang lahat. Ngayon, narito ang isang bagay na hindi napagtatanto ang karamihan sa malalaki. Kahit masterin ninyo ang pisikal na kontrol na ito, ang inyong magawi sa labas ng silit tulugan ay maring tahimik na sirain ang lahat ng inyong pag-unlad. Ang pagkain na inyong kinakain, ang inumin na inyong pinipili, kahit na ang sigarilyo bago matulog, lahat ng ito ay direktang nakakapekto sa kakayahan ng inyong katawan na bumawi at gumanap. At iyon mismo ang ating tatalakayin sa susunod. Dahil ang inyong inilalagay sa inyong katawan ay maaring ang pagkakaiba sa pagitan ng isa pang malakas na round at isa pang pagkabigo. 3. Pagkakamali 2. Pagkain, pag-inom, at paninigarilyo bago makipagtalik. Hindi ko masabi sa inyo kung gaano karaming beses na may isang lalaki ang umupo sa harap ko. Bumuntong hininga at nagsabing, "Doktora, hindi ko maintindihan. Gusto kong gumanap, ngunit sa tuwing susubukan ko, hindi ko lang mapanatili ito para sa ikalawang round." At halos sa bawat pagkakataon, ang una kong tanong ay hindi tungkol sa mga hormon o gamot. Ito ay tungkol sa kung ano ang kinain at ininom niya sa gabing iyon, dahil narito ang isang katotohanan na napakakaunting lalaki ang napagtatanto. Ang inyong sexual performance ay hindi nagsisimula sa silid-tulugan. Nagsisimula ito ilang oras bago sa kung ano ang inyong inilalagay sa inyong katawan. Isipin kung paano ang pakiramdam ninyo pagkatapos ng isang mabigat na hapunan ng steak na may mashed potatoes, dessert, at ilang baso ng ala. Ang inyong tiyan ay puno, ang inyong katawan ay mabigat, at ang inyong enerhiya ay nagsisimulang humina. Hindi lang iyon digestion, iyon ay redirection. Kapag kumain kayo ng isang malaking pagkain, ang inyong dugo ay nakmamadali patungo
sa inyong bituka upang sirain ang pagkain, hindi sa inyong reproductive organs. Kaya kapat nangailangan kayo ng malakas na daloy ng dugo para sa isang erection, simpleng walang sapat na magagamit upang suportahan ito. At kung ipares ninyo iyon sa alak, lumalala ang problema. Ang alak ay nagre-relax ng inyong madaluyan ng dugo sa simula. Ngunit pagkatapos ay nagiging sani ito ng pagipit ng maito. Pinabababa din nito ang antas ng testosterone at pinapakalma ang inyong nervous system. Ang eksaktong kabaliktaran ng kailangan ng inyong katawan upang manatiling alerto at tumutugon. Pagkatapos ay mayroong paninigarilyo. Ginagamot ko ang lalaki na gumugol nga dekada sa paniniwala na ang isang sigarilyo bago ang sex ay nakakatulong sa kanila na mag-relax. Ngunit ang katotohanan ay ang bawat pagigop ay nakpapaliit niyem nga daluyan ng dugo at nakakasira sa masalang endothelial lining sa loob niyem ga ito. Sa paglipas ng panahon, nangangahulugan iyon ng mas kaunting oxygen, mas kaunting daloy ng dugo, at mas mahihinang erections. Ang mabuting balita ay sa sandaling huminto kayo, ang inyong sirkulasyon ay maaring magsimulang bumuti sa loob ng ilang linggo. Nakita ko na itong nangyari. Ang malalaki na nasa kanilang 60 highs na huminto at nakita ang kanilang nighttime erections na bumalik ng mas malakas kaysa sa naranasan nila sa loob ng maraming taon. Kung gusto ninyong gumanap ang inyong katawan tulad ng dati, kailangan ninyo itong gamutin tulad ng isang atleta, planuhin ang inyong nga pagkain ng madiskarteng. Kumain ngang mas magaan sa mga gabi na inaasahan ninyo ang intimacy. Inihaw na isda, gulay, at kaunting malusok na taba tulad ng olive oil, laktawan ang alak hanggang matapos. At kung naninigarilyo kayo, gawing ngayong gabi ang unang gabi na magpasya kayong huminto. Bawat positibong pagpili ay nagpapadala sa inyong katawan ng senyales na inyong inuna ang daloy ng dugo, oksigen, at sigla. Magtataka kayo kung gaano karami sa aking mapasyente ang muling nakatuklas ang kanilang tibay, hindi sa pamamagitan ng gamot, kundi sa simpleng pagpapaluwag ang kanilang sirkulasyon. Bumalik ang kanilang enerhiya, bumuti ang kanilang kalooban, at biglang hindi na imposible ang ikalawang round, muli itong naging natural. Ngunit kahit malinis ang inyong magawi, may isa pang nakatagong salik na maaring humadlang sa inyo, oxygen. Pagkatapos ang climax, nangangailangan ng dugo na mayaman sa oxygen ang inyong nga tissue upang mag-recharge. Gayunpaman, nakakalimutan ang karamihan sa mga lalaki na gamitin ang pinakasimpleng recovery tool na ibinigay sa kanila ang kalikasan, ang kanilang sariling hininga, at iyon mismo ang gating susurin sa susunod. Dahil sa sandaling maintindihan ninyo kung paano kinokontrol ng pahinga at oxygen ang pagaling, matanto ninyo kung gaano kadali ninyong may babalik ang lakas sa pagitan ng round. 4. Pagkakamali #3. Pagwawalang bahala sa sirkulasyon at oxygen. Gumamot ako ang libu-libong lalaki at isang bagay ang natutunan ko. Hindi napagtatanto ang karamihan kung gaano kalaki ang papel ng oxygen sa kanilang sexual performance. Pagkatapos ang unang climax, ang inyong katawan ay hindi lang nagpapahinga, nagsisimula itong bumuo muli. Bawat hiblang ng kalamnan, bawat dulong ng ugat, bawat selula na sangkot sa erection ay nakasalalay sa isang bagay. Isang tuloy na daloy ng dugong mayaman sa oxygen. Kung wala ito, bumabagal ang pagaling, nawawala ang enerhiya, at ang ikalawang round ay parang nakakulong sa isang pader na hindi ninyo kayang akyatin. Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente, ang inyong erection ay hindi lang pinapagana ng pagnanais. Pinapagana ito ng sirkulasyon. At nagsisimula ang sirkulasyon sa inyong hininga. Kapag huminga kayo ng malalim at tuloy-tuloy, pinapakain ninyo ang inyong dugo ng oxygen. Lumalapat ang inyong nga ugat at ang inyong katawan ay lumilipat sa isang estado ang kalmado na kontrol. Ngunit kapag huminga kayo ng mababaw, lalo na pagkatapos na 6. Nananatiling tensyonado ang inyong katawan. Humihigpit ang inyong madaluyan ng dugo, tumataas ang tibok ng inyong puso,
At ang mga smooth muscle tissues sa inyong ari ay hindi nakakakuha ng oksigen na kailangan nila upang bumawi. Ang resulta, nananatili kayong malambot ng mas matagal at humahaba ang inyong refractory period. Hindi ito edad. Ito ay oksigen. Naalala ko ang isang pasyente na nasa kanyang huling 60, isang mapamataas, malusog na lalaki na nahihirapang gumanap sa ikalawang pagkakataon sa kanyang asawa. Bigo siya. Kumbinsido na may mali. Ginawa namin ang bawat pagsusuri. Ayos lang ang kanyang nga hormon. Malakas ang kanyang puso. Ngunit nang tanungin ko siya, naipakita kung paano siya humihinga sa panahon at pagkatapos en intimacy, agad kong napansin ang isang bagay. Pinipigil niya ang kanyang hininga nang hindi niya napagtatanto. Tinuruan ko siya ng isang simpleng pamamaraan ng pahinga. Huminga sa ilong ng 4 na segundo. Pigilin ng 2. Huminga sa bibig ng 6. Sa loob-ng 2 linggo, bumalik siya na nakangiti. Doktora, sabi niya, wala akong binago. Iba lang ang pahinga ko at bigla akong makakawi ulit. Iyan ang kapangyarihan oksigen. Pinapapakalma nito ang nervous system, nakpapabalik ng enerhiya, at pinapanatili ang katawan sa isang tumutugon na estado sa halip na isang naubos. Pagsamahin iyon sa hydration, dahil tandaan, ang dugo ay karamihan ay tubig, at binibigyan ninyo ang inyong erection ng kasangkapan na kailangan nito upang bumawi ng mas mabilis. Kahit ang banayad na dehydration ay maaring gawing, mas makapal ang inyong dugo at mas mahirap sirkulahin. Kaya, uminom ng tubig sa buong araw, lalo na bago at pagkatapos ng intimacy. Isa pang kasangkapan na nakakatulong sa maraming lalaki ay ang banayad na testicular massage. Pinapabuti nito ang lokal na sirkulasyon, pinasisigla ang pagaling ng hormon, at nagbibigay senyales sa inyong katawan na oras na upang mag-recharge. Isipin ito tulad ng pag-unat pagkatapos ng workout. Ito ay isang paraan upang matulungan ang inyong sistema na mag-reset ng mas mabilis at mas efficient. Alam kong simple ito. Halos masyadong simple. Ngunit kung minsan ang pinakamaliit na gawi, ang lumilihan ng pinakamalaking resulta. Ang oxygen, hydration, at relaxation ay maaring gawin ang hindi kayang gawin ng gamot kung mahina ang inyong sirkulasyon. At kung pag-usapan ang mahinang sirkulasyon, may isa pang lugar kung saan ang karamihan sa mga lalaki ay hindi sinasadyang sinasabotahe ang kanilang sarili, ang pundasyon mismo ngang kalusugan. Dahil kung ang inyong katawan ay wala sa hugis, ang inyong madaluyan ng dugo ay barado, o ang inyong pagtulok ay masyadong maikli, walang ehersisyo sa pahinga ang mahliligtas sa inyong performance, at iyon mismo ang kailangan nating pag-usapan sa susunod. 5. Pagkakamali. Manian. Pagpapabaya sa pundasyon. Fitness, timbang, at pagtulog. Palagi kong masasabi sa paraan pa lang ng pagpasok ng isang lalaki sa aking opisina kung ang kanyang katawan ay nakikipagtulungan o laban sa kanya. Ang ilang lalaki ay nagtataglay ng tahimik na lakas sa kanilang tindig. Ang kanilang pahinga ay matatag. Ang kanilang enerhiya ay nakalapat. Ang iba ay gumagalaw ng mas mabagal. Mabigat ang balikat, na parang ang kanilang katawan ay lumalaban sa graffiti mismo. At kapag pinag-usapan nila ang paghihirap na tumayo muli pagkatapos ng unang round, hindi mahirap makita kung bakit. Ang katawan ay hindi na simpleng sumusuporta sa makina ng pagganap. Nakikita ninyo? Ang inyong ari ay hindi isang nakahiwalay na organ. Ito ay salamin ng inyong buong cardiovascular at hormonal na kalusugan. Kapag humina ang katawan, ang unang lugar na ipinapakita nito ay madalas sa pagitan ng inyong nga binti. Pag-usapan muna natin ang fitness. Hindi ko kayo hinihiling na gumugol ng oras sa gym o tumakbo ng mamaraton, ngunit ang inyong puso at ang inyong ari ay nagbabahagi ng parehong madaluyan ng dugo. At kung hindi ninyo pananatilihin ang magadaluyan na, iyon na nababaluktot at malakas. Walang isa sa kanila ang gaganap kapag kailangan ninyo ito.
Ang regular na paggalaw, simple, maging consistent na paggalaw, ay isa sa mga pinakamahusay na paraan upang muling buuin ang pundasyon na iyon. Ang isang mabilis na 20 minutong paglalakad pagkatapos ng hapunan, pag-akyat ng hagdan sa halip na sumakay ng elevator, o light resistance training ilang beses sa isang linggo, ay makapababago ng inyong tibay. Mayroon akong nga lalaki na nasa kanilang 70 sana hindi makatakboen kalahating blok na nakakabawingen. Erection sa simpleng pananatiling aktibo sa looping 30 minuto sa isang araw. Ganun kalakas ang circulation training. Ngayon, pag-usapan natin ang timbang. Ang labis na tabasa, tiyan ay higit pa sa isang problemang kosmetiko. Ito ay isang hormonal trap. Ang tisyong taba, lalo na sa paligid ng inyong tiyan, ay nagpapalit ng testosterone sa estrogen. Kung mas maraming taba ang dala ninyo, mas kaunting testosterone ang pinapanatili ng inyong katawan. Sa paglipas ng panahon, tahimik na sinisira ng kawalan ng balansa na ito ang inyong sex drive, ang inyong muscle tone, at ang inyong kakayahang bumawi pagkatapos ng orgasm. Nakita ko ang mga lalaki na bumabang 10 o 15 pounds at nakaranas ng malaking pagtaas sa lakas ng erection at oras ng pagaling. Dahil kapag bumaba ang inyong taba, tumataas ang inyong testosterone, bumubuti ang daloy ng dugo, at bumabalik ang inyong enerhiya. Malaki rin ang papel ng nutrisyon. Ang mapakain na sumusuporta sa nitric oxide, ang natural na erection molecule ng inyong katawan, ang inyong pinakamahusay na kaalyado. Spinach, beets, pomegranate, dark chocolate, salmon, olive oil, at nuts. Pinapanatiling nga pakaing ito ang inyong nga ugat na makinis at nababaluktot na tinitiyak na ang bawat bahagi ng inyong katawan ay nakakakuha ng dugo na kailangan nito. Sa kabilang banda, ang nga processed foods, asukal, at fried oils ay ginagawa ang kabaliktaran. Pinatitigas nila ang mga daluyan, pinatataas ang pamamaga, at pinababagal ang pagaling, at sa wakas, ang nakalimutang haligi, ang pagtulok. Karamihan sa inyong testosterone ay ginagawa habang kayo ay nasa malalim na pagtulog, lalo na sa pagitan ng 2 at 6,000 NOLA. Kung natutulog kayo ng 5 oras sa isang gabi, ninanakawan ninyo ang inyong katawan ng natural nitong production ng hormone. Unahin ang 7 hanggang 8 oras ang walang patit na pahinga at mapapansin ninyo ang isang kapansin-pansin na pagkakaiba sa enerhiya, kalooban, at sexual performance. Ang inyong katawan ang pundasyon ng inyong pagkalalaki. Kapag inalagaan ninyo ito, lahat ng iba pa, kumpiyansa, pagnanais, pagaling, ay nagsisimulang bumalik sa tamang lugar. Ngunit kahit malusok ang inyong katawan, mayroong isang nakatagong salik na maaring sirain ang lahat ng iyon sa ilang segundo. Ito ay invisible, makapangyarihan, at nagsisimula sa inyong isip, at iyon mismo ang ating patutunguhan sa susunod. 6. Pagkakamali-kumalima, pagwawalang bahala sa isip at kapaligiran. Kapag inisip ng karamihan sa mga lalaki ang kanilang sexual performance, iniisip nila ang daloy ng dugo, mga hormon, at pisikal na lakas. Ngunit pagkatapos ng 30 taong paggamot sa mga kalalakihan, masasabi ko ito. Ang isip ay madalas ang tahimik na puwersa na alinman sa nakpapagana ng inyong pagtayo o sumisira dito. Nakita ko ang mga lalaki na may perpektong antas na testosterone at malinis na mga ugat na hindi pa rin makapa-perform sa ikalawang pagkakataon. Hindi dahil sa nabigo ang kanilang katawan, kundi dahil sa nabigo ang kanilang isip, malalim na konektado ang utak at ang katawan. Kung tensyonado ang inyong mainiisip, tensyonado rin ang inyong mga daluyan ng dugo. Kung ang inyong isip ay punong stress, pagdududa, o distraction, walang pag-asa ang inyong pagtayo. Naalala ko ang isa sa aking pasyente, isang retiradong bumbero na nasa kanyang maagang 60s. Sa pisikal, siya ay nasa mahusay na hugis, regular na nag-ehersisyo, malinis kumain, mahimbing matulog, ngunit sinabi niya sa akin na pagkatapos ng unang round, hindi siya makabawi at nakaramdam siyang kahihiyan.
Nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang kalagayan, nang isip sa panahon ng intimacy, ang kanyang sagot ay nagsabi ngang lahat. Ikinumpisal niya na sa karamihan ng oras siya ay nag-isip. Nag-alala kong bibigwin niya ang kanyang asawa. Balisa kong muli siyang titigas. Ang pag-aalala na iyon ay lumihang stress. At ang stress ay naglalabas ng cortisol, ang mismong hormona na nagpapasara sa produksyon ng testosterone. Ang kanyang katawan ay may kakayahan. Ngunit ang kanyang mga iniisip ay humahadlang. Kapag mas bata kayo, halos automatiko ang pagkasabik, ngunit habang tumatanda kayo, nagiging mas emosyonal, mas psikolohikal. Nakasalalay ito sa kung gaano kayo nakaka-relax, ligtas, at konektado. Kung matagal na kayong makasama ng inyong partner, maaring mawala ang excitement, hindi dahil sa nawala na ang pagmamahal, kundi dahil sa novelty. Ang inyong utak ay nananabik sa stimulation, hindi lang pisikal, kundi emosyonal, isang bagong setting, ibang tono ang paghawak, kahit ang pag-asam ay maaring magising muli, ang kislap na iyon. Kung minsan, ang performance ay bumabalik hindi mula sa pisikal na ehersisyo, kundi mula sa muling pagsisindi ng apoy ng kuryosidad at intimacy. Narito ang sinasabi ko sa mga kalalakihan. Itigil ang paghabol sa layunin ng dalawang beses na pagganap at simulan ang pagtutok sa koneksyon, bitawan ang presyon. Makipag-usap sa inyong partner tungkol sa kung ano ang masarap sa pakiramdam, kung ano ang nakakasabik sa inyong dalawa, kung ano ang inyong namis. Lumalago ang pagnanais sa espasyo ngang katapatan. Kapag itinigil ninyong tingnan ang sex bilang isang pagsubok at sinimulan itong tratuhin bilang isang karanasan, nagre-relax ang inyong isip at sumusunod ang inyong katawan. Ang nervous system ay gumagana tulad ng isang switch. Ang kalmado ay nagbubukas ng daloy ng dugo. Ang pagkabalisa ay nagsasara nito. At tandaan, mahalaga rin ang inyong kapaligiran, ang privacy, ginhawa, at kalayaan mula sa pagkaantala ay nabibigay daan sa inyong katawan na manatili sa isang tumutugon na estado. Dimihin ang mga ilaw, magpatuktok ng malambot na musika. Bumagal. Gawing bago muli ang intimacy. Ang mga maliliit na pagbabago na ito ay nagpapatahimik sa isip at nagre-reactivate ng chemistry ng pagnanais. Nakita ko ang makalalakihan na muling natuklasan ang kanilang kabataan hindi sa pamamagitan ng matabletas o aparato, kundi sa pamamagitan ng presensya, pagiging ganap na naroon, kapwa pisikal at emosyonal. Iyon ang oras na bumabalik ang pagnanais at natural na sumusunod ang pagaling. Ngunit sa sandaling makatugma ang inyong mindset at kapaligiran, ang susunod na hakbang ay ang pag-unawa kung paano muling buuin ang kakayahan ng inyong katawan na mabilis na bumawi, dahil maaari ninyong sanayin ang inyong pagaling tulad ng isang kalamnan. At sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa inyo kung paano iyon gumagana. 7. Ang agham ng mas mabilis na pagaling. Isa sa mapinaka-inspirasyong bagay na natutunan ko bilang isang urologist ay ang katawan ng lalaki. Anuman ang edad, ay may kakayahang bumawi ng kahanga-hanga kapag nabigyan ng tamang senyales. Nakita ko ang mga lalaki na nasa kanilang huling 70 na nakakabawi nga, uri ngang tibay na inakala nilang sa kanilang kabataan lamang. Ngunit ang totoo, nakikinig pa rin ang inyong katawan. Kailangan lang nito ang bagong instruksyon. Ang pagaling ay hindi swerte o genetika. Ito ay isang sistema. At kapag naintindihan ninyo ang sistemang iyon, maaari ninyo itong sanayin upang bumawi ng mas mabilis, manatiling mas matigas ng mas matagal, at muling gumanap ng may kumpiyansa. Isipin ang inyong oras ang pagaling, ang refractory period, bilang isang kalamnan na maring sanayin. Kapag sinanay ninyo ng tama ang kalamnan na iyon, tumutugon ito. Ang unang hakbang ay ang muling pagprograma ng pelvic floor.
Ang makalamnan na kumokontrol sa pag-ihi at ejaculation ay ang parehong kumokontrol sa daloy ngang dugo sa panahon ng erection. Tinuturuan ko ang lalaki na gumawa nga, maikling, nakatutok na contractions, ang tinatawag ngang karamihan na Kegel exercises. Higpitan ang magkakalamnan na gagamitin ninyo upang pigilin ang ihi sa gitna. Hawakan ng 3 segundo, pagkatapos ay bitawan. Ulitin ito ng ilang minuto sa isang araw. Sa simula, maaring maliit ang pakiramdam. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang lakas na inyong nabubuo doon ay nagbabago sa inyong kontrol at pagaling. Ang inyong erection ay nagiging mas tumutugon at ang inyong katawan ay mas mabilis na nagre-reset pagkatapos ng orgasm. Susunod, tumuon sa sirkulasyon. Hindi kayo makakabawi ng walang dugong mayaman sa oksigen na nagpapagana sa prosesong pag-ayos, kaya mahalaga ang tuloy-tuloy na paggalaw. Ang isang maikling araw-araw na paglalakad, pag-unat ng inyong nga binti, o light yoga ay nagpapanatili sa inyong nga ugat na nababaluktot at tumutugon. Sa bawat pagkakataon na pinapabilis ninyo ang tibok ng inyong puso, nagpapadala rin kayo ng oxygen at nutrients sa inyong mas sexual tissues. Hindi ito tungkol sa pag-ehersisyo para sa pagpapaganda. Ito ay tungkol sa pagpapanatiling plumbing na nagpapanatili sa inyong pakalalaki. Ginagampanan din ang nutrisyon ang bahagi nito. Ang zinc at magnesium ay critical para sa produksyon ng testosterone, habang ang omega 3 fatty acids ay nagpapanatili sa inyong nga ugat na malinis at nababaluktot. Isipin ang inyong dieta bilang araw-araw na pagpapanatili para sa performance. Magdaknang mapakain na sumusuporta sa nitric oxide, tulad ng beets, leafy greens, at pomegranates. Iyon ang inyong natural na Viagra at manatiling hydrated. Ang dehydration ay isa sa pinaka nakakalimutang sanhingang mabagal. Napagaling dahil pinapalapot nito ang inyong dugo at pinapahirapan ang inyong puso na sirkulahin ito. Mahalaga rin ang hormonal balance kaysa sa napatatantungang karamihan sa mga lalaki. Ang talama na stress, kakulangan sa tulog, at kawalan ng aktibidad ay lahat nagpapababangan testosterone. Ang sikat ng araw, pagtawa, pisikal na aktibidad, at pahinga ay nagbabalik nito. Kapag nakahanay ang inyong hormona, natural na bumababa ang inyong refractory time, mas gumaan ang pakiramdam ninyo, mas malakas, at mas buhay. Ngayon, alam kong nagtataka ang ilan sa inyo, paano kung sinubukan ko na ang lahat at matagal pa rin bawiin? Iyon ang oras na titignan natin ang medical na suporta. Sa ilalim ng tamang pangangasiwa, ang gamot tulad ng Selanapil ay maaring pansamantalang bawasan. Ang oras ng pagaling mula 10 minuto hanggang 2 lang. Ngunit tandaan, ang mapildoras ay gumagamot sa sintomas, hindi sa sistema. Kailangan pa rin ninyong sanayin ang pundasyon. Ang inyong katawan ay isang kahangahangang makina na madaling umangkop. Bawat malusak na gawin na inyong nabubuo ay nagpapadala ng mensahe. Manatiling bata, manatiling handa, at sa sandaling magsimula kayong makita ang pagbabagong iyon, mas malakas na tayo, mas mabilis na pagaling. Magsisimula kayong makaramdam ng isang bagay na mas malakas pa kaysa sa pagnanais. Kumpiyansa. At ang kumpiyansa na iyon ay humahantong sa pinakamahalagang aralin sa lahat. Ang nais kong marinig ng bawat lalaki bago tayo matapos. Dahil hindi ito tungkol sa kung gaano karaming round ang kaya ninyong gawin, ito ay tungkol sa isang mas malalim na bagay. Isang bagay na nararapat maintindihan ng bawat lalaki. 8. Emosyonal na core. Hindi kayo sira. Gusto kong makipag-usap sa inyo bilang lalaki sa lalaki sandali dahil kung nahihirapan kayong manatiling matigas para sa ikalawang round, alam ko kung gaano kabigat iyon. Ang pagkabigo, ang katahimikan pagkatapos, ang paraan ng pahiga ninyo doon na nakatingin sa kisama, nagtataka kung ganito na lang ba ang mangyayari mula ngayon. Nakita ko na ang tingin na iyon sa mga mata nga aking mapasyente ng maraming beses na hindi mabilang ang halo ng kahihiyan at pakawala. At palagi ko silang sinasabihan ng parehong bagay.
Hindi kayo sira. Hindi kayo mas mababa bilang isang lalaki dahil nangangailangan ng kaunting oras o kaunting pangangalaga ang inyong katawan. Ang inyong nararanasan ay hindi kabiguan. Ito ay biology at ang biology ay maaring gabayan, sanayin muli, at ibalik. Nang una akong magsimulang gamutin ang kalusugan ng kalalakihan, inakala kong karamihan sa trabaho ay tungkol sa testosterone, daloy ng dugo, at anatomiya. Ngunit sa paglipas ng panahon, napaktanto ko ang isang mas malalim na bagay. Ang talagang kailangan ng karamihan sa mga lalaki ay hindi lang pisikal na pag-ayos. Ito ay emosyonal na pahintulot. Pahintulot na itigil ang pagsisisi sa sarili. Pahintulot na makipausap ng lantaran tungkol sa nangyayari. Pahintulot na muling makaramdam ng pagiging tao. Dahil sa sandaling mawala ang kahihiyan na iyon, mas mabilis na nagsisimula ang paggaling kaysa sa kayang ibigay ng anumang gamot. Nakaupo ako sa harap ng kalalakihan na hindi nahawakan ang kanilang nga asawa sa loob ng ilang buwan, kung minsan ay taon. Dahil takot silang biguin sila. At nakita ko ang parehong mga kalalakihan na napaya ng sa wakas, ay naintindihan nila na walang mali sa kanila. Kailangan lang nilang muling buuin ang kanilang ritmo upang makipagtulungan sa kanilang katawan sa halip na laban dito. Nang gawin nila iyon, nagbago ang lahat. Bumalik ang kanilang kumpiyansa, bumalik ang kanilang tawa, at lumakas ang kanilang marelasyon kaysa dati. Magino, ang inyong halaga ay hindi kailanman sinusukat sa kung gaano karaming round ang kaya ninyong gawin sa isang gabi. Ito ay sinusukat sa koneksyon na inyong dinadala, ang enerhiya na inyong ibinibigay, at ang presensya na inyong inialay sa inyong partner. Ang sexual vitality ay tungkol sa intimacy, hindi performance. At kapag natuto kayong mag-enjoy sa sandali sa halip na matakot sa resulta, natural na tumutugon ang inyong katawan ng may lakas. Kaya ngayong gabi, gusto kong pakawalan ninyo ang presyon na iyon. Huwag habulin ang ikalawang round bilang patunay ng inyong pagkalalaki. Sa halip, tumuon sa una. Gawin itong tumagal. Gawin itong makahulugan. Gawin itong toto. Dahil kapag nakaramdam ng ligtas, nakaka-relax, at kumpiyansa ang inyong katawan, mas mabilis na nangyayari ang pagaling. Hindi ito panloloko. Ito ang paraan ng pagana ng inyong nervous system. Hindi kayo tinukoy ng inyong mahamon. Kayo ay tinukoy ng kung paano kayo bumangon mula sa mga ito. At sa sandaling magsimula kayong muling buuin ang inyong pundasyon, isip, katawan, at puso, matutuklasan ninyo na ang parehong drive, ang parehong sigla na nabuhay sa inyong nga, dekada na ang nakalipas, ay naroon pa rin naghihintay. Kailangan lang ninyong gisingin muli. Ngunit ang pag-unawa sa inyong halaga ay kalahati lamang ng paglalakbay. Ang tunay na pagbabago ay nangyayari kapag inyong inilalagay sa pang-araw-araw na aksyon ang inyong natutunan. Kapag hinahamon ninyo ang inyong sarili na magbago. At iyon mismo ang gusto kong iwan sa inyo sa susunod. Isang 2 linggong hamon na ganap na makapag-reset ng performance at kumpiyansa ng inyong katawan. 9. Ang hamon na 2 linggo. Muling buuin ang inyong paggaling at kumpiyansa. Ngayon na naintindihan ninyo kung paano gumagana ang inyong katawan at kung ano ang humahadlang sa inyo, oras na upang kumilos. Ibinigay ko ang parehong plano na ito sa daan-daang pasyente ko at ang mga resulta ay kahanga-hanga. Ang lalaki na dating nangangailangan ng 1 oras o higit pa upang bumawi sa pagitan ng ngaron ay nagsimulang bumalik sa loob ng 15 minuto o mas kaunti. Ngunit ang talagang nakamamangha sa kanila ay hindi lang ang pisikal na pagbabago. Ito ay kung gaano sila naging mas kumpiyansa, buhay, at konektado. At magagawa rin ninyo ang parehong salup lang ng 2 linggo. Narito kung paano ito gumagana. Para sa susunod na 14 na araw, mako-commit kayo sa maliliit.
consistent na pagbabago. Walang tabletas, walang panoloko, pawang natural na agham. Sa bawat umaga, simulan ang inyong araw sa malalim. Matatak na pahinga. Huminga sa ilong ng 4 na segundo. Pigilin ng 2. Huminga sa bibig ng 6. Gawin itong ng 2 minuto. Ang gawin na ito ay nagre-reboot ng daloy ng oksigen at nagpapababa ng cortisol na nagtatakda ng yugto para sa mas mahusay na sirkulasyon ng dugo sa buong araw. Pangalawa, galawin ang inyong katawan araw-araw. Wala akong pakialam kung ito ay isang mabilis na paglalakad, light push-ups, o pag-unat, basta gumalaw. Ang mga daluyan ng dugo ng inyong katawan ay umunlad sa paggalaw. Kapag nag-ehersisyo kayo, naglalabas kayong nitric oxide na nakakatulong sa madaling daloy ng dugo sa bawat bahagi ng inyong katawan. Kasama na kung saan ito pinakamahalaga. Pangatlo, punan ang inyong sistema, tama? Magdagdag nga pagkain na nagpapataas na, daloy ng dugo, beets, spinach, pomegranate, salmon, at dark chocolate. Iwasan ang mabibigat. Mamantika na pagkain sa gabi at iwasan ang alak bago makipagtali. Sinasanay ninyo ang inyong katawan na unahin ang performance, hindi digestion. Pang-4, pagtrabahuhan ang inyong kontrol. Sanayin ang banayad na perineal pressure o edging techniques sa panahon ng solo sessions. Ang mga pamamaraan na ito ay natuturo sa inyong katawan na bumagal, humawak ng enerhiya, at bawasan ang hormonal crash pagkatapos ng climax. Sa loob ng ilang araw, makakaramdam kayo ng mas malakas at mas kontrolado sa inyong pagkasabik. At sa wakas, tumuon sa inyong mindset. Itigil ang pagtingin sa inyong katawan bilang kalaban. Sa bawat pagkakataon na nahuli ninyo ang inyong sarili na nag-isip, hindi ko kaya, palitan ito ng nagsasanay ako. Ang kumpiyansa ay nabubuo sa pamamagitan ng pag-ulit at gayon din ang pagaling. Kung susundin ninyo ang hamon na ito sa loob ng 2 linggo, 14 na araw lang, magsisimula kayong mapansin ang mga pagbabago hindi lang sa inyong performance, kundi sa inyong pangkalahatang sigla. Magigising kayo na mas magaan ang pakiramdam, mas malinaw, mas kumpiyansa, mararamdaman ninyo ang pagkakaiba sa inyong enerhiya at ang inyong presensya sa inyong partner. Mga Ginoo, gumugol kayo nga, dekada sa pagbunga, karera, pamilya, at buhay. Ngayon, oras na upang muling buuin ang isang bagay para sa inyong sarili. Ang inyong kumpiyansa, ang inyong koneksyon, ang inyong sigla. Hindi ninyo hinahabol ang kabataan. Inaangkin ninyo ang kontrol. Manatili sa akin dahil sa konklusyon, ipapakita ko sa inyo kung paano panatilihin ang nga resultang ito habang buhay. Kung paano gawing isang permanenteng pagbabago ang 2 linggong. Hamon na ito na mababalik ng inyong lakas, ang inyong pagmamahal, at ang inyong kalayaan bilang isang lalaki. 10. Konklusyon. Muling pag-angkin ng inyong lakas, kumpiyansa, at kalayaan. Kung nakarating na kayo hanggang dito, gusto kong maglaan ng sandali upang kilalanin ang isang mahalagang bagay. Nagawa na ninyo ang higit pa sa kayang gawin ng karamihan sa mga lalakihan. Hinarap ninyo ang isang problema na tahimik na pinahirapan ngang milyon-milyon at sa halip na sumuko o magtago mula dito, pinili ninyong matuto, umintindi, at kontrolin. Iyon pa lang ay nagsasabi na mayroon pa rin kayong lakas na gustong makita ninyo, ang toto. Hindi kayo binibigo ng inyong katawan. Humihingi ito ng atensyon, ng pangangalaga, ng pakikipagtulungan, at sa sandaling magsimula kayong makinig, nagbabago ang lahat, marami na tayong natalakay. Alam na ninyo ngayon na ang kawalan ang kakayahang tumayo para sa 2 round ay hindi kahinaan. Ito ay biology. Naintindihan ninyo na ang inyong refractory period, ang tahimik na bintana pagkatapos ng climax, ay hindi permanente. Maaari itong sanayin, paikliin, at pagbutihin sa pamamagitan ng kamalayan, disiplina, at matalinong gawi. Natutunan ninyo na hindi ito tungkol sa paghabol, sa performance, kundi sa pagkontrol.
Pagpapahabang ng unang round, pagpuno sa inyong katawan ng tama, paghinga ng malalim, at pananatiling konektado sa emosyon, lahat ng ito ay mahalaga. Nakita ninyo kung paano ang simpleng pagbabago sa pamumuhay, paghinto sa paninigarilyo, pagkain ngang mas malinis, mas mahusay na pagtulog, ay makakagawa ng higit pa para sa inyong erections kaysa sa kayang gawin ng anumang magic pill. Ngunit marahil ang pinakamahalaga, muli kayong pinaalalahanan na ang pagkalalaki ay hindi sinusukat sa bilang ng round na kaya ninyong gawin. Ito ay sinusukat sa inyong katatagan, sa inyong kahandaang lumago, at sa inyong kakayahang magpakita ng buo, kumpiyansa, at mapagmahal. Nakita ko ang lalaki na nasa kanilang 60-has, 70-has, kahit 80-has na muling nagtatayong ang kanilang sigla, hindi dahil sa binalik nila ang oras, kundi dahil sa itinigil nila ang pakikipaglaban sa kanilang katawan at sinimulan ang pakikipagtulungan dito. Natutunan nila na ang sexual strength ay hindi nawawala sa edad, kailangan lang nito ng bagong panggatong. Gusto kong isipin ninyo ito sandali. Isang gabi kung saan kayo ay nakaka-relax. Hindi napipilitan. Nahahawakan ninyo ang inyong partner at madali na tumutugon ang inyong katawan. Natural. Hindi kayo nag-alala sa susunod na mangyayari dahil alam ninyong maari ninyong pagkatiwalaan muli ang inyong sarili. Ang kumpiyansa na iyon, ang tahimik na katiyakan na iyon ang pakiramdam ng tunay na pagaling. At naghihintay ito sa inyo. Hindi buwan mula ngayon, kundi ngayon din kung sisimulan ninyo ang mga pagbabagong ito ngayon. Kaya, narito ang aking hamon sa inyo habang nagsasara tayo ngayong gabi. Tumutok sa isang maliit na pagbabago. Marahil ito ay ang pahinga ng mas malalim pagkatapos ang intimacy. Marahil ito ay ang pagkain ng mas magaan sa hapunan o ang paglalakad ng maikli. Marahil ito ay ang pagpatay sa TV ng mas maaga ng 1 oras at pagbibigay sa inyong sarili ng pahinga na nararapat sa inyong katawan. Bawat pagpili ay bumubuo ng momentum. Bawat gawi ay naglalapit sa inyo sa lalaking gusto ninyong maging. Mayroon kayong madekada ng karunungan, karanasan, at lakas sa likod ninyo. Huwag hayaang isulat ng biology ang inyong kwento. Angkinin muli ito. Dahil ang toto, hindi kinukuhang edad ang inyong sigla. Ang kapabayaan ang gumagawa nito. At sa sandaling magpasya kayong muling magmalasakit. Upang mamuhunan sa inyong sarili, matutuklasan ninyo na ang kislap ay hindi kailanman nawala. Nahihintay lang ito na muli ninyong sindihan. Maginoo, manatiling malakas, manatiling may pag-asa, at huwag kailanman kalimutan na ang inyong pinakamagandang taon ng intimacy ay hindi nasa likod ninyo. Naghihintay sila sa hinaharap. Handa na para angkinin ninyo. Ako si Dr. Maria Santos, at magkikita tayo sa susunod na aralin.